Yun, pakilagay sa 322. Okay, justify ko lang muna na nag-make sense kung yung argument ko. Baba mo, ipindutin mo yan. Diyan ka tumingin. Hindi mo yung makikita nyo. Ito na yung magiging straight mo. Hindi na lang kasi yung mouse mo. Ayan, ayun. Pakita nyo, wala sa bukot niya. Ayan. Okay dito. Ayan o, ano sinabi ng Diyos dito? Yung pag kinain mo siya, hindi ka mamamatay. So, ibig sabihin, kasi sabi dito, yung don't eat, huwag mo siyang kakainin kasi sa araw na kakainin mo, mamamatay ka. So, ibig sabihin, hindi siya sinasabi ng serpente na direct na kakainin mo. Sinasabi lang ng serpente, hindi niya sinabi kakainin mo, huwag mo kainin. Hindi niya sinabi, ang sinabi niya, pag kinain mo yun, hindi ka mamamatay. So, yun yung confirmation na eat, pero hindi ka mamamatay. Yan. Hindi siya mamamatay. So, ano yung pangalawa natin? So, yung knowledge, so, yan yung good at saka yung knowledge of evil. So, yung isa namang knowledge is yung after yung sabi ng Diyos na ano bang ginawa niya doon. Tapos yung nalaman. Okay. Okay? So, ano yung mga magandang mabuti doon? Ito yung sa Genesis chapter 3. Okay? Okay? Okay. Okay, version. Genesis chapter 3. Okay. Okay, balikan muna natin sa video Genesis chapter 2 verse 9. Okay? Sabi sa Genesis chapter 2 verse 9, okay, justify lang muna natin. Okay. So, ito yung mga eatable, ito yung mga fruit-bearing, fruitlet. So, ito yung isang, di ba, sa atin naman, alam naman natin kung yung fruit-bearing trees, hindi naman literal lang yan eh. So, yung fruit-bearing trees, pwede applicable din siya sa tao. Di ba, ano ba ginawa ni Jesus nung nakita niya yung puno na hindi nagbubunga? Anong ginawa niya? Di ba, kinurse niya? So, ibig sabihin, may implication na applicable yun sa atin na kapag hindi tayo nagbubunga, so, yun yung isang knowledge of good. Na kailangan yung tao, nagpa-fruit din siya na fruit-bearing trees. So, saan mababasa yun? O, ito, basahin natin saglit, sabi dito. Okay, sa anong version sa kay Pablo? Sa Galatians chapter 3. Genesis Galatians chapter 2. Yung fruit of the Spirit, anong version? Genesis, Galatians chapter 5. Ayaw, 5:22. Yan. So, ito yung, ito yung kailangan na mag-manifest doon sa atin. So, kailangan, yan. So, yan yung fruit-bearing trees. So, yung fruit-bearing trees, spiritual typology niya, sa tao na siya naka-apply. Kasi, ang manawa ng mga, di ba, denomination dyan. So, ginagawa na lang literal. So, ngayon, yung kinong-curse dito ni Jesus, na hindi nagpo-fruit, hindi nagbe-bear yung trees, di ba sabi sa so i-justify muna natin na yung tao pwede i-apply sa yung indication, yung ini-indicate ng verse na to pwede sa tao sa Psalm chapter 1. Ayan, verse 3. Okay. Palagay mo na. Psalm chapter 1 verse 3. Psalm verse 3. So sabi dito, in he shall be like a tree. O yun. He, ginamit yung pronoun. Pag sinabing pronoun, tinatawag dito, ginagamit yung yung figure of speech. So pag sinabing figure of speech, tsaka pag sinabing pronoun, yung pronoun dyan, yung he na ginagamit siya, tinatype ni David yung puno sa tao. So, matawag dyan paghahalin tulad. So, tawag dyan figure of speech. So, yun yung
Siyempre, di ka rin may napaka-Nicolaita mo pagdating sa message. So, ang mangyayari sa'yo, i-curse ka ng God. So basahin niya natin sa Galatians. Balik tayo doon, last verse. Galatians chapter 5. Okay. So yan. Yan yung fruit-bearing trees. Sa applicable doon sa knowledge of good. Doon na naman sa knowledge of evil, yan yung nasa sa taas. So, sa knowledge of evil, ito yung fruit-bearing trees. Fruit-bearing. So, ibig sabihin ito, spiritual to ha, dito literal. Doon naman tayo sa knowledge of evil. So, knowledge of evil, ito naman yung kino-first ni Jesus na kapag hindi ka nagbubunga ng yung opposite nito, syempre, yung indication na counter nito sa idea na to. So, sabi dito, taas mo kami. 19. Ayan, 19. Ayan, datapan sa 18 pala. Datapan kayo pinapagabay ng ayan ang hayag ay gawa. Ayan, at ang hayag at ang hayag ang magagawa ng laman sa mga tuwid ang mga ito. Pakikiapid, karumian, kabiguan. So, yan yung opposite no fruit-bearing trees. So, yan yung knowledge of evil na ginagawa ng mga tao ngayon. So, yan, yung pagsasama sa Diyos-Diyosan, pang-uulam at pagtataniman ng mga baba. Yan po kayo, babagan nyo. Dito ka focus, baba mo. Yan. O, mga kapanagbilian, mga paglalasing, mga kalayuan. So, yan yung mga against dito sa idea na to. So, against to sa idea na fruit-bearing trees. Yan. So, yung isang knowledge of good is yung yung word, yung revelation. Yan. Yung revelation. So, ang revelation, yun yung sa Romans chapter na to. Yung revelation that affects your life. So, Romans chapter 12 verse 2. So, yung una-una, binabago niya yung isip mo. Sunod yung gawin mo sa buhay. So, yun yung revelation na corrected siya. So, may kinalaman yan sa hukum. Ayan. So, ibig sabihin, kaya nito baguhin yung mind mo. Kaya nito baguhin yung gawin mo. So, ito naman yung indication ng isa. Yung against sa idea, yung pagkabiri. Wala pagkabiri yan. Pagkabiri yan. Yan. So, yung knowledge of evil naman yung Nicolaitanism. Yan, Nicolaitanism. Kasi sa Nicolaitanism, tinuturuan mo yung tama, hindi lang per se sa'yo, pati sa'yo yan, applicable. So, napaka-close-minded mo, hindi ka nagpapakorek. So, yun yung idea ng knowledge of evil. Kasi, hindi ka na bubunga. So, yan lang. Yan lang yung